Hello everyone, balik vlog na naman tayo kasi may konting oras na naman tayong makapag-edit ng video. From end to folded cloth is 8 1/2 plus 1 inch for allowance for sewing. Tapos sa pinakababa, sukat tayo ng 1 inch para may allowance tayo sa pag-curve mamaya. Tapos 10 inches yung length sa Filipiniana sleeves natin. Tapos, hatiin natin yung 8 1/2. So, 4 1/4 kasi pinafold natin yung cloth para magpantay yung bawat sides ng sleeves. Tapos, yung 4 1/4, i-line natin siya para magkaroon ng triangle na form na 4 1/4 by 10 yung haba. Katulad rin siya ng pagka-rectangle natin dun sa dati nating ginagawa. Pero yung curve sa taas, medyo maliit lang yung curve. Kasi yung gagawin natin na Filipiniana sleeves na pwede nang hindi na siya ikabit doon sa main gown. Tapos yung sa baba, yung pababa na curve, instead na straight, medyo pa-curve din siya pababa. Tapos sa taas, katapos natin ma-curve, katulad nung dati nating ginagawa is 2 1/2 inches yung sukat natin palabas. Yung armhole na dapat fit siya dun sa armhole ng gagawa natin ng sleeves. 1/2 na sukat ng armhole, dagdagan natin ng 7 inches para sa pleats. 7 inches yung gagawin natin kasi kailangan natin ng magandang kurba para hindi siya matatanggal pag kinakabit na natin doon sa sleeves na may garter. At saka yung pagka-curve natin sa French curve is katulad din ng pagka-curve natin doon sa pinaka-base. Bawas tayo ng 1/2 inch pababa sa arm. Pagkatapos i-line na lang natin. Yung sa sleeve hole, yung ginagawa nating 1 inch na allowance, i-curve natin pababa. Sa pinaka-center, markings tayo 3/4, then from 3/4 to 1 1/2. Bali, 6 na guhit, 1 1/2 siya forward. Yan ang gagamitin nating markings para sa pleats. Tapos sa first natin na marking, 3/4 din sa gitna, then 1 inch forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 7 lahat yung pleats natin each side. Tapos yung guhit natin sa taas, pababa, i-line natin para mas madali na siya pag mag-pleats na, madali na siyang i-pleats kasi may markings na tayo. Pagkatapos ma-marking, saka natin siya gupitin. Ang gagawin natin ganito, kung dalawa yung sleeves, dalawang ganito para ready na siya idikit dun sa main cloth. Sa mga hindi familiar sa cloth na ito ay crinoline fusible na cloth, yung makapal. Maganda siya gawing patigas din para maganda yung pagkaayos sa sleeves. Pagkatapos nating gupitin, lapat natin doon sa main cloth para yun na rin silbing pattern natin. Bago natin gupitin, siguraduhin natin naka-align yung strand sa cloth para hindi siya tabingi kung ginagawa na natin.
tapos ipin para hindi siya gagalaw, saka natin gupitin. Hahanda natin siya, pagkatapos gupitin, ready na yan siya i-plancha para magdikit yung main cloth saka yung crinoline. Para sa pag-pleats natin at sa pagkatahi, stable na siya, nagkadikit na yung dalawang materials. Sa susunod na video, yung pag-pleats naman nito at saka pagbuo.